Nagising na lamang si Kaiser na nasa loob na ng hospital, at pinalilibutan na ng pamilya niya. Walang hinto sa pag-iyak ang kanyang inang si Leonor, pero naruroon din ang galit, nang malaman ng mga ito mula kay Andrea at Kevin, ang lahat ng ginawa nito kay Sage. Ngunit pinanatiling lihim ni Kevin, ang ugnayan nilang dalawa ng kapatid na babae sa lahat. Anak, sinabi mo na lang sana sa amin ang nangyari sa condo unit mo, para kahit papaano ay napayuhan ka namin ng mga dapat mong gawin. At nagawan sana ng paraan na mahuli kaagad ang mga taong yun. Puno ng hinanakit na tura ni Leonor sa kanyang anak. Pati sa akin ay inilihim mo rin. Ni wala man lang ding nabanggit sa akin si Sage kasi tinakot mo. Sigaw ni Kai dun sa kapatid. Mababakas din ang galit sa anyo nito. Ang kanila namang ama na si Kristen, ay nananahimik mula sa pagkakaupo nito sa sofa, ngunit mababakas din sa anyo nito ang galit. Nasa tabi nito ang bunso nilang anak na si Kia. Nasa paligid din nila sila Kendall at Kender, na pinagmamasdan ng nakatatanda nilang kapatid sa kama. I know Sage better than you do. Palautang lang yung tao, pero hindi ako naniniwalang kaya niyang gumawa ng masama. Muling tura ni Kai dun sa kapatid. Si Kaiser naman ay nananatiling tahimik, ngunit walang kabuhay-buhay ang mga mata. Nag-uumpisa na ring manggilid dito ang mga luha niya. Nagtamo siya ng ilang pasa at sugat sa mga braso, leeg at mukha, dahil sa ilang bubog na nagmula sa salamin ng mga bintana ng kotse niya, at pagtama ng katawan niya sa manibela. Ayon naman sa doktor na samuri sa kanya, ay maayos na ang kalagayan niya at walang anumang napinsala sa ulo. Ngunit malubhang tinamo ng lalaking driver ng kotseng nakasalpukan niya, at ngayon ay patuloy pa ring minomonitor ng mga doktor at nurse ang kalagayan sa kabilang silid. Sinagot naman ng pamilya ni Kaiser ang lahat ng gastusin para sa pasyente. Ano nang gagawin natin ngayon? Naiiyak muling tanong ni Leonor sa kanyang anak. Nararapat lang sa iyong iwan, dahil kahit sino ay hindi matutuwa sa ginawa mo. You are so damn immature. Ang akala ko pa naman ay matalino ka. Hindi mo ba alam na may malalang sakit pa ang kanyang ina? Bullshit. Huling tura ni Kai dun sa kapatid bago siya lumabas ng silid nito. Nananatili namang nakatulala sa kawalan si Kaiser. I love Sage, sambit niya sa mahinang tinig kasabay ng pagpatak ng luha sa pisngi niya. I'll find her no matter what. Ipinaliwanag mo na lang sana sa kanya yan noong una pa lang anak, para sana ay hindi na siya nasaktan pa. Tuldok-tuldok. Oo, naiintindihan ko yung nararamdaman mo para kay Lyra, nandoon na ako sa ginawa mo para sa kanya, okay yun. Napakabuti mo dun anak, dahil gusto mong tumulong, pero hindi mo sana isinantibi si Sage. Ipinaramdam mo pa rin sana sa kanya ang kahalagahan niya, dahil siya na ang fiancé mo at pakakasalan mo. Hindi naman siguro siya makasarili. Maiintindihan ka rin naman siguro niya. Idinadaan mo kasi ang lahat sa galit, sa pride. Tingnan mo ang nangyari. Sana lang ay mahanap mo pa talaga siya, at gawin mo ang dapat mong gawin. Yes, Mom. I know, mahinang sagot ni Kaiser. Kaagad ding nailabas ng hospital noong mismong araw na yun si Kaiser. Binisita na rin niya si Lyra sa kinaroroonan nitong hospital. Nalaman niyang may taning na ang buhay nito, at kaunting panahon na lamang ang ay lalagi sa mundo. Ipinagpatuloy ni Kaiser ang paghahanap sa nawawala nitong fiancé. Muli siyang nag-hire ng magagaling na detective at private investigator. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, linggo at buwan ay wala pa ring balita kung saan ito naroroon. Ginamit na rin niya ang lahat ng koneksyon niya, ngunit nararamdaman niya, na tila may humaharang sa mga ito, at sigurado siyang ang pinsan niyang si Kevin ang gumagawa nito. Kahit ang mismong pinsan niyang si David ay nahirapan ding matukoy ang kinaroroonan ni Sage. Ayon sa mga video footage na nakalap nito, sa mga lugar na dinaanan ng kotseng kinalululanan noon nila Sage at Kevin, pumasok ito sa isang terminal ng mga bus sa Pasay. At sa lugar na yun ay napupuno rin ng mga pampribadong mga sasakyan. Walang nakuhang video footage sa loob ng terminal, dahil natuklasan nilang sira ang mga CCTV camera sa lugar nyon. Hindi nakunan kung saang sasakyan lumipat sina Sage at Kevin. Nasputan na lamang nila ang kotse ni Kevin na pabalik na ng Ortigas. Tinuntun nila ang mga probinsyang maaaring pinuntahan ni Sage, at hanggang ngayon ay hindi pa rin humihinto ang mga taong inutusan ni Kaiser, hanggang sa lumipas na ang 3 buwan.
Nakipag-ugnayan na rin siya sa immigration, ngunit wala din siyang napala. Naging miserable na ang buhay ni Kaiser. Gabi-gabi na siyang naging laman ng bar para magpakalangu sa alak. Araw-araw na rin siyang nagtutungo sa barong-barong ng mag-inang Sage at Nelia, at doon nagkukulong. Nagbabaka sakali siyang bigla na lamang babalik si Sage, para kumuha ng ilan pa nilang mga gamit na naiwan. Nakikita na rin ni Kaiser ang sarili niyang natutulog sa lugar na ito, habang yakap ang isang unan na may bahid ng amoy ng dalaga. Dito niya nakita ang mga damit na binili niya para sa mahal niyang fiancé, na iniwan na para bang ayaw na nitong maalala pa siya sa lugar na kinaroroonan nito ngayon. Hindi niya inasahang siya ang kakain ng mga groceries at bigas na ipinamili niya para sa mag-ina. Naging kaibigan na rin niya ang mga taong nakatira sa lugar na ito, at nakaklose maging ang mga bata. Dito niya mas nakilala ang tunay na pagkatao ng babaeng minamahal, pati maging ang naging buhay nito simula pa pagkabata. Puno ng panghihinayang, sakit at labis na pagsisisi ang kanyang naramdaman. Kinuha niya ang gown, at binili niyang bridal shoes para sa fiancé, at itinago sa loob ng kwarto sa condo unit niya. Nangako siya sa sarili niya na pakaiingatan ang mga ito dahil balang araw, ay makikita pa rin niya ang mga itong suot ng kanyang fiancé habang ikinakasal sa kanya. Lumipas pa ang isang buwan. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat-lahat, mahinang tura ni Lyra sa kanya habang hawak nito ang kanyang kamay. Nakarete na lamang ito sa kama ng hospital. Wala ng lakas at anumang oras ay babawian na ng buhay. Natatakpan na lamang ng tela ang ulo nitong wala ng kahit isang hibla ng buhok. Halos wala na ring kulay ang balat nito. Tanging mga apparatus na lamang ang tumutulong dito upang madugtungan pa ng munting buhay ang katawan. I know I've been selfish. Pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko. I'm truly sorry. I'm sorry. Tumulo ang ilang butil ng mga luha nito sa gilid ng mga mata. Nananatili namang nakatitig sa kanya si Kaiser na pareho niyang wala ring buhay. I love you. I love you so much. Masaya akong nakasama pa kita, kahit sandali. Tanggap ko na rin kung saang lugar man ako mapunta. Nararapat lang yun sa akin. Pilit nitong dinala ang mga kamay ni Kaiser sa mga labi niya, at marahang hinagkan. Mapait itong ngumiti kahit nahihirapan. Find her. Alam kong kailangan kanya, ihingi mo na lamang din ako ng tawad sa kanya at sa batang dinadala niya. Biglang napahinto si Kaiser sa mga salitang binitawan niya. What? What did you say? Muli namang lumuha si Lyra habang nakatitig sa kanya. Yes, she is pregnant with your baby and I kept it from you. I know, I was very wrong. Please forgive me. Tumitig sa kanya si Kaiser na tila hindi makapaniwala. Lumarawan ang labis na gulat sa anyo nito. Kaagad din itong naging emosyonal. Tumayo ito at tila hindi malaman ang gagawin. Damn! Tuldok-tuldok. Damn it! Ilang ulit nitong sinuntok ang kamao sa pader. Kaiser, wala namang nagawa si Lyra kundi ang lumuha habang pinagmamasdan ang binata. Hindi rin nagtagal ay kinapos na ng hangin ang kanyang dibdib, hanggang sa mahirapan na siyang huminga. I'm sorry, babe. I love you. Kusa na lamang niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at tinanggap ang katotohanan ito na ang huli niyang hininga. Segundo lamang ay nag-flatline ang heart rate nito sa monitor. Lumikha ito ng malakas na tunog na siyang ikinalingon dito ni Kaiser. Kaagad niya itong nilapitan at sinubukang gisingin si Lyra, na ngayon ay hindi na gumagalaw, at nakasara na rin ang mga mata. Tahimik na rin ang ilong nito, na ngayon wala nang lumalabas na hangin at wala na rin itong pulso. Lyra, doktor, kaagad niyang tinawag ang mga doktor, at pamilya nitong naghihintay lamang sa labas. Sinubukan pa ring i-revive ng mga doktor ang buhay ng dalaga, ngunit wala na rin ang mga itong nagawa. Tuluyan na ring na maalam si Lyra Legaspi. Tanging hagulgol na lamang ng buong pamilya nito ang maririnig sa buong silid. 4 years later, sa punto ni Sage. Okay lang naman kung hindi mo kami masusundo. I know you're busy. Kaunti lang din naman ang mga gamit naming dadalhin, ani ko kay kuya, na ngayoy kausap ko sa phone. Bakit parang may halong pagtatampo? Of course not. Natawa naman akong bigla. I'll still try to finish my meeting early. Kung hindi naman, ay papasundo ko kayo sa mga tao ko. Okay, ikaw na ang bahala. Basta 3 PM ang drop-off namin sa Terminal 3. Alright,
Pasalubong ng anak ko ha. Oh sure, where is Felicity? Napalingon naman ako sa anak kong babae, na ngayon ay pilit na isinisiksik sa malita niya ang 5 Barbie doll niya. Feli baby, your ninong is looking for you. Napalingon din naman ito sa akin. Mommy, ayaw magkasya, napapadyak ito sa sahig. Nakikita ko na naman ang inis sa anyo niya. Sa malita na lang ni Mommy yan. Come on, say hi to Ninong. Nilapitan ko na siya at ibinigay sa kanya ang phone. Kaagad din naman niya itong inilagay sa tainga niya. Ninong, I have a present for Kuya Kurt. Barbie, bigla akong natawa sa sinabi niya. What? Dinig ko namang sagot ni Kuya sa kabilang linya. Opo, I'll give him 2 Barbies. Mine is 3. Patay tayo dyan baby. Baka maging Barbie din ang kuya mo, sagot naman ni Kuya. Parehas kaming Barbie. Tuluyan na akong natawa ng malakas sa itinugon ng mahal kong anak. Napangiti ako ng matano ko na sa ibaba ang lupang sinilangan ko, at lupang nagbigay sa akin ng napakaraming alaala. Mga alaalang magaganda at masasakit. Namiss ko ang lugar na ito. 4 na taon din akong nawala dito. Parang kailan lang, napakabilis ng panahon. At sa pagbabalik kong ito, ay may makulat na akong prinsesa. Pero natutulog siya ngayon sa tabi ko habang yakap ang bunny stuffed toy niya. May bunny neck support pillow din siya sa leeg para hindi siya mangawit. Kanina pa talaga siya inip na inip. Napakalayo naman daw pala ng bahay ng ninong niya. Parang ayaw na daw niyang tumuloy. Pinangalanan ko siyang Felicity dahil siya ang nagbigay ng ligaya at kulay sa buhay ko. Siya ang nagpapasaya ngayon sa akin. Dahil sa kanya kung bakit patuloy akong gumigising sa umaga, at nagpapatuloy sa buhay ko. Kamukhang kamukha niya ang daddy niya. Palagi niyang hinahanap sa akin ang ama niya, pero ang sabi ko ay nasa malayong lugar at nagtatrabaho. Pero nagagalit na siya, galit na talaga siya. Ang yaman naman daw namin, at maraming pera pero bakit nagtatrabaho pa daw sa malayo ang daddy niya? Bakit hindi daw namin ito nakakausap through video call, katulad ng ginagawa nila ng ninong niya at ng pinsan niya? Matalino siyang bata at napakaraming tanong na madalas ay mahirap na ring sagutin. Wala pa sana akong planong ipakita siya sa kanyang ama, pero siguradong hindi na maiiwasan pa yun ngayon. Napatitig ako kay mama, nang umayos siya ng pagkakasandal sa upuan sa tabi ni Felicity. Kasalukuyan din siyang natutulog ngayon. Magaling na siya ngayon at malakas. Naipagamot ko siya sa Mexico pero pinananatili na niya ngayon ang healthy lifestyle niya, para hindi na bumalik pa ang sakit niya. Sinasabayan ko siya para pareho kaming healthy. Wala pa naman sana kaming planong umuwi dito sa Pilipinas, pero hindi naman namin pwedeng mamiss ang kasal ni Kuya Kevin. Sa makalawang linggo pa talaga iyon magaganap, at mauuna muna ang engagement party nila sa Saturday night. Thursday naman ngayon, kaya makakapagpahinga pa kami, at makakapaghanda ni Mama. Iniwan na muna namin pansamantala ang negosyo namin sa Mexico. Naroroon naman ang isa sa mga pinsan ni Ate Leah, na siyang kasosyo namin. Nagtayo kami ng gardening business ni Mama. Ito yung naisip namin, dahil malaki ang maitutulong nito sa health ni Mama. May ehersisyo at mababanat ang mga buto niya sa pagtatanim, bukod doon ay maganda rin ang ambience ng paligid namin, dahil napapalibutan kami ng samot-saring mga puno, mga halaman, iba't ibang klase ng mga bulaklak at mga gulay. Binilhan kami doon ni Kuya ng 5 ektaryang lupa, at doon na rin kami nagpatayo ng bahay namin. Sa umpisa ay mahirap, pero tinulungan kami ni Kuya kahit virtual lang kami nag-uusap. Malaki rin ang naging tulong sa amin ng relatives ni Ate Leah. Kaya ngayon, yung dating magubat naming lupain doon, ngayon ay napakaganda na. Napupuno ito ng iba't ibang klase ng mga halaman, mga bulaklak, mga punong namumunga at mga gulayin. Nasa 100 na ang mga tao namin doon na binigyan namin ng kabuhayan. Bagaman, hindi pa kami nagpapakita sa mga tao namin hanggang sa ngayon. Sa tuwing lumalabas kami ni Mama at humaharap sa kanila, ay palagi kaming naka-face mask at sunglasses. Iniiwasan namin na makunan kami ng mga pictures na maaaring i-upload nila sa social media. May ibang tao naman kaming humaharap sa mga kliyente namin. Si Kuya din ang tumulong sa amin, para makakuha kami ng mga naglalakihang kliyente at mga customers. Malawak ang connection niya na umabot hanggang Mexico,
dahil na rin kay Ate Lia at sa ang kanyang nakatira doon. Ang mga negosyo ni Kuya ay umaabot din hanggang doon. 2 beses sa isang taon, ay nagtutungo sila doon ni Ate Lia, pero ingat na ingat sila upang hindi sila masundan ni Kaiser. Hindi lang naman din sila sa Mexico lang nagtutungo. Nag-a-around the world talaga sila ni Ate. Madalas ay dahil sa negosyo, at madalas din ay para lamang mamasyal. Hanggang ngayon daw kasi, ay ipinahahanap pa rin kami ni Kaiser na hinaharang lang palagi ni Kuya, upang hindi matukoy ang kinaroroonan namin. Pero ngayon ay hindi na siya mahihirapan pa, dahil siguradong magkikita na kaming dalawa dito sa Pilipinas. Inaasahan ko na yun ngayong engagement party ni Kuya. Alam na rin ng buong angkan ng mga Elizalde at Zobel ang buong pagkatao ni Kuya, at nakilala na rin nila ang tunay na anak nila Mr. Gabriel at Mrs. Andrea Elizalde Zobel. Gayunpaman, ayon kay Ate Lia ay hindi naman daw nagbago ang pakikitungo nila sa kuya ko. Tila mas minahal pa raw nila ngayon si Kuya, kahit kasama na nila ang tunay nilang anak. Wala naman kasing kasalanan si Kuya sa mga nangyari noon. Ano namang alam ng walang muwang na sanggol. Kagagawa naman itong lahat ng lolo ni Mr. Gabriel Zobel. Siya ang kumuha sa tunay nilang anak, at si Kuya ang ipinalit nila. Ngayon ng engagement party ay magsasama-sama ang buong angkan ng mga Elizalde, Zobel at Samson. Uuwi naman daw mula Mexico ang ilang relatives ni Ate Lia, kapag malapit na ang mismong kasal nila. Lalong alam na rin ni Kaiser na kapatid ko si Kuya, dahil siya talaga ang nakatuklas ng buong katotohanan, dahil sa walang tigil niyang pag-iimbestiga. Ilang beses daw itong humingi ng tawad kay Kuya, at nagmakaawa na sabihin na ang kinaroroonan naming mag-ina. Alam na rin niyang may anak kami. Nag-confess daw si Lyra kay Kaiser bago ito bawian ng buhay. So, totoo ngang may sakit ang babaeng yon. Rest in peace na lang sa kanya. Nanggulo muna siya ng relasyon ng iba bago siya pumanaw. Makasarili ang pagmamahal niya. Tahimik na siya ngayon habang ang minamahal niyang lalaki ay magulo ang buhay. Ewan ko kung magulo pa rin ba hanggang ngayon, o baka okay na rin. Wala naman akong alam sa lahat ng mga nangyayari sa kanya, at sa lumipas na 4 na taon sa buhay niya. Hindi naman nagkukwento si Kuya ng tungkol sa personal nitong buhay, at ayaw ko ring malaman pa. Wala naman na akong plano pang bumalik sa kanya. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Sapat na sa akin ang aking anak. Pwede naman niya itong dalawin kung gusto niya, huwag niya lang kukunin sa akin dahil hindi talaga ako makakapayag. Hindi na ako ang kilala niyang sage na mahina. Kayang-kaya ko na siyang harapin ngayon sa kahit saan pang laban. Pero baka nga may pamilya na rin siya ngayon, at masaya na rin sa buhay niya. Siguro ay anak na lang namin ang dahilan kung bakit patuloy pa rin niya kaming hinahanap. Wala naman siyang feelings para sa akin, di ba? Okay na rin naman ako ngayon. Naka-move on na ako sa lahat ng sakit na idinulot niya sa akin. Hindi nagtagal ay tuluyan nang lumapag sa lupa ng Pilipinas dito sa Terminal 3 ang eroplanong sinasakyan namin. Gising na rin si Mama at ang anak ko. Are we here, Mommy? Yes, baby, we're here na Lola. Malakas din niyang sabi sa lola niyang tumatayo na rin. Oo nga, nandito na tayo. Yay! Makikita ko na ulit si Kuya Kurt. Nagsisigaw siya sa labis na tuwa. Natawa naman ako. Sanay siyang magtagalog dahil kay Mama. Hindi naman matuto si Mama ng ibang lengguwahe kaya Tagalog pa rin kami kung mag-usap sa Mexico. Ganun din naman ang pamilya nila Tita Marisa at Tito Moises, ang relatives ni Ate Lia. Marunong din siya sa English at may kaunting alam din sa Spanish. Tinuturuan ko siya para hindi siya mahirapan kapag mag-aaral na siya. Matalino naman si Felicity. Pagbalik namin ay kukunan ko na siya ng tutor doon, dahil malapit na rin naman siyang mag-4. Dapat ay marami na siyang matutunan bago pumasok sa school para hindi siya mahirapan, lalo na sa mga lengguwahe. Si Kuya Kevin pa rin ang sumalubong sa amin sa airport kasama ang ilan sa mga tao niya. Ninong, tumakbo na palapit sa kanya si Felicity habang yakap ang bunny stuffed toy niya. Felicity, baby, welcome to the Philippines. Sinalubong din siya ni Kuya habang nakabukas ng malaki ang mga braso. Mahigpit silang nagyakap na dalawa. Napakalapad din ng pagkakangiti namin ni Mama habang papalapit sa kanila. Kinuha naman kaagad sa amin ng mga tao ni Kuya ang mga bagahe namin. I missed you, Ninong. Hinalikan ni Felicity ang ninong niya sa pisngi. Oh wow,
So sweet naman ang baby namin. I miss you too. Binuhat naman na ni kuya ang anak ko at hinalikan din sa pisngi. Anak, nagyakap din sila ni mama. Maayos na ang samahan nila ngayon ni mama. Nagkausap na sila at nagkapatawaran, noong unang magtungo si kuya sa Mexico para bisitahin kami. Yamakap din ako sa kanya at humulik sa pisngi. Si Ate Lie. Tanong ko sa kanya, I just came from the office. Tinawagan ko siya kanina, pero medyo masama na naman daw ang pakiramdam niya kaya pinagpahinga ko na lang. Alam mo na, buntis na naman. Ngumisi siyang bigla. Congratulations again. May kasama naman siya doon, di ba? Naruroon naman si Mommy. Bumisita siya kanina sa bahay. Si Mrs. Andrea. Yeah, she always misses her grandson. Napangiti naman ako, pero nakita ko ang kaba sa anyo ni Mama. Hindi pa kasi sila nagkakaharap ni Mrs. Andrea at hindi pa napapag-usapan ang tungkol sa mga nangyari noon, tungkol sa pagkakapalit ng mga anak nila. Si kuya pa lamang ang humarap sa kanila noon at umamin ng totoo. Napatunayan naman ito nang ay lahad na rin ng tunay na Kevin ang buong katotohanan. Pero nagkausap na rin naman kami ni Mama kagabi, at handa na rin daw siyang humarap sa kanila. Let's go. Are you hungry? Nagpahanda naman ako ng makakain sa bahay, ani kuya sa amin. Medyo busog pa naman ako. Ewan ko lang si Mama at Felicity. I'm hungry too, Ninong. Ayokong kumain sa airplane, nasusuka ako, sagot naman ni Felicity sa kanya. Talaga, nahilo ka ba? Tanong naman ni kuya sa kanya. No po, natulog ako eh. Where's Kuya Kurt? I'll give him something, 2 Barbies. 3 for me. Muli kaming natawa ni Mama sa kanya. Hindi naman na maipinta ang mukha ni kuya. Why naman Barbie baby? That's for girls. Your cousin, Kurt, is a boy. Boys can also play Barbie. Muli kaming natawa sa sinabi niya. Napapakamot naman sa ulo si kuya. Lagot na talaga. Nagpatuloy na kami sa paglalakad palabas ng terminal. 3:00 na ngayon ng hapon. Maliwanag pa ang buong paligid, kaya ngayon pa lang ay makikita na ni Felicity ang kapaligiran dito sa Pilipinas. Kumusta na kaya ngayon kuya, yung dating bahay namin ni Mama? Nabisita mo ba? Tanong ko sa kanya habang nasa biyahe kami. Maganda na ang lugar na yun ngayon. Talaga, paanong maganda na? Wala na ba doon ang bahay namin ni Mama? It's still there. Sumili ang makahulugang ngiti sa mga labi niya habang nakatitig sa akin. Magkakatabi kami ngayon dito sa backseat. Nasa gitna nila ako ni Mama. Nasa kondongan naman niya si Felicity at nakatanaw sa labas. Nasa unahan at likuran naman namin ang mga tao niya. Ang isa ay nagmamaneho. Nangunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Paanong gaganda kung naroon pa rin ang barong-barong namin ni Mama? Bisitahin mo na lang sa ibang araw. Yung mga kapitbahay namin dati doon, naruroon pa rin ba hanggang ngayon? Maybe, may nakabili na siguro ng lugar na yon, o pwede rin namang kinuha na ng gobyerno. Hindi naman talaga sa amin ang lugar na yon. Nagkibit-balikat siya at hindi na sumagot pa. Nagtataka naman ako sa inaasal niya. Ang weird niya. Naalala ko lang bigla ang dating buhay namin doon ni Mama. Lahat yata ng kapitbahay namin ay nautangan ko na. Natawa akong bigla. Namiss ko tuloy bigla sila. Naalala ko ring bigla ang mga dati kong katrabaho. Hi, siguradong ang saya-saya nila. Simula noong mag-resign ako sa pagiging secretary ni Sir Kaidon, dahil wala nang mangungutang sa kanila. Tatawagan ko si Angel. Bibigyan ko siya ng pasalubong. Siya ang pinakamabait na empleyado na naging kaibigan ko doon kahit isa siyang janitress. So, naaalala mo rin ba ang mga boss mo doon? Napahinto naman ako sa tanong niya. Nakatitig na naman siya sa akin ngayon habang may mapang-asar na ngiti sa mga labi. No, of course not. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Yung mga inutangan ko lang ang naaalala ko. Tumawa naman siya ng malakas. Maging si Mama sa tabi ko ay natatawa na rin. Di ba at may utang ka rin sa dati mong boss? Kay Kaidon. Tanong naman ni Mama sa akin. Paano yung binigay niyang advance na regalo sa iyo? Sinabi ko na sa iyo, tama ang mga pamahiin. Tumanggap ka kasi kaagad ng paunang regalo. Natawa naman akong bigla nang maalala ko din yun. Natatawa na lang talaga ako sa mga alaalang yun. Babayaran ko na lang po si Sir Kaidon ma, kung yan ang inaalala mo.
Magkikita naman siguro kami sa engagement party. Baka hindi na niya tanggapin pa yon. Susubukan ko pa rin siyang bayaran. Kung ayaw niya, edi thank you. Kung sabagay, barya lang sa kanila yon. Hindi naman na siya sumagot pa. Ninong, are there malls here? Tanong bigla ni Felicity. Absolutely, baby. There are plenty of malls around here. And it's not just malls, there are tons of attractions all over the Philippines. Tuldok-tuldok. Before you and your mom head back to Mexico, why not explore the Philippines together? Hindi pa yan nagagawa ng mami mo noon. Metro Manila lang ang kilala niyang lugar dito. Natawa ako sa huling sinabi ni Kuya. Totoo naman. Dito na kasi ako sa Manila ipinanganak, at dahil sa hirap ng buhay, ay dito na lamang din ako lumaki. Wala kaming probinsya, sa social media ko lang nakikita ang hitsura ng probinsya noon. At wala din kaming pera para mamasyal sa kung saan-saang lugar. Ni hindi pa ako nakakakita noon ng malinis na dagat, tanging Laguna Lake lang ang nakikita ko araw-araw. Noong maliliit pa nga kami ay naranasan ko ng maligo doon. Pero malinis pa naman ang tubig sa amin noong mga bata pa lang kami. Pero habang lumalaki kami ay dumudumi na rin. At maging sa Mexico ay bihira din kami mamasyal. Nakakulong lang talaga kami sa bahay namin, at hindi rin kami araw-araw nakikisalamuha sa mga trabahador namin, dahil nga iniiwasan namin na may makakilala sa amin o bigla kaming makunan ng mga larawan o video ng mga strangers, at may upload sa social media. Iba na kasi ang buhay ngayon, masyado ng moderno at high-tech ang maraming bagay. Kaunting kilos mo lang sa paligid mo ay maaari ka ng sumikat sa social media. At yun ang iniiwasan namin, para hindi matukoy ni Kaiser ang kinaroroonan namin. Pero simula ngayon ay pwede na naming gawin yun. Hindi naman din kami habang buhay makakapagtago, at okay naman na ako ngayon. Magaling na ang sugat sa puso ko. Hindi na rin ako natatakot pa sa kanya. Wala naman akong kasalanan, kundi siya ang nagkaroon ng kasalanan sa akin. Gusto ko magpasyal, mommy. Gusto ko makakita ng mountain and sea. Gusto ko rin tumira sa mall. Natawa naman kaming bigla sa sinabi ni Felicity. Why do you want to live in the mall? Tanong ni Kuya sa kanya. I love malls because they are so vibrant and lively. There are so many people, so many stores, so much food, and the dazzling lights create a beautiful atmosphere. Wow, you're such a smart kid, baby, ani Kuya na siyang ikinangiti ko rin. Hindi naman pwedeng tirahan ang mall, baby, sagot ko naman sa kanya. 3 beses pa lamang siyang nakakapasok sa mall sa Mexico, at si Ninang Meli lang niya ang nagdadala palagi sa kanya doon. Bakit hindi pwede? Tanong niyang muli. Malaki naman ang mall. Kasi hindi bahay ang mall. Pamilihan lang yun at pasyalan, sagot ko ring muli sa kanya. Mommy, makikita ko na dito si daddy ko. Napahinto naman akong bigla sa tanong niya. Ngumiti naman si Kuya. Why did you think you would see your daddy here? Tanong niya kay Felicity. Kasi malayo ito, Ninong. Ang tagal-tagal ko natulog sa airplane. Mommy said my daddy is far away. Papaluan ko siya, kasi hindi niya ako kinakausap sa phone o sa laptop. He never calls, and never misses me. Bigla na lamang siyang humikbi. Ayoko na sa kanya. Hindi niya ako love. Nag-umpisa ng mamula ang ilong at pisngi niya. Nanunubog na rin sa luha ang kanyang mga mata. Kaagad namang hinagod ni Kuya ang likod niya. Sinundot din ang puso ko at konsensya ko dahil ramdam ko ang nararamdaman niya. Naaawa na rin ako sa kanya dahil madalas na niyang hinahanap ang daddy niya. Marami-rami din kasi siyang nakakalaro sa bakuran namin na mga bata, at nakikita niyang may daddy sila habang siya ay wala. Mga anak sila ng ibang mga trabahador namin. What will you do when you face your dad? Tanong ni Kuya sa kanya. I need to figure out why he doesn't miss me, why he doesn't call, and why he doesn't love me. Tuluyan ng pamatak ang mga luha niya sa pisngi, na kaagad ko rin namang pinunasan. Hahanapin natin siya dito. Yes, he is here in the Philippines. Sagot ko sa kanya, na siyang ikinatitig niya sa akin. Bigla siyang tumigil sa pag-iyak pero nakahikbi pa rin ang mga labi niya. Tila may iniisip din siya. Really, mommy, sasama ka ba sa kanya kapag nakita mo na siya? Muli kong tanong sa kanya. Nag-umpisa akong kabahan. Sasama tayo, mommy. Sasama siya sa atin pauwi.
Ako naman ang napahinto at hindi nakasagot sa sinabi niya. Huwag na siya mag-work dito. Layo-layo nito. Marami naman tayong pera. Bibigyan ko siya ng pera. May pera ako sa alkansya ko. Dudukutin ko, bibigay ko sa kanya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa sinabi niya o kakabahan. Hindi pwedeng sumama sa amin ang ama niya. Mukhang mahihirapan ako nito, at mukhang masasaktan na naman siya. Anong gagawin ko? Nagkatinginan kami nila kuya at mama, pero hindi rin sila sumagot. Sa kabilang banda, inilapag ko ang isang pumpon ng white tulips, sa ibabang bahagi ng puntod ni Lyra. It's been 4 years since she passed away. Taon-taon ko siyang dinadalaw, dahil hindi na bumalik pa dito sa Pilipinas ang pamilya niya simula noong mawala siya. Hindi ko na rin sila nakakausap hanggang ngayon. I sighed deeply. Umaasa pa rin ako na matutulungan niya ako sa paghahanap sa mag-ina ko kahit ilang taon na ang nakalilipas. But what else can a dead person do? Siguro naman ay payapa na siya ngayon saan man siya naroroon. Napatingala na lamang ako sa kalangitan. Magdidilim na ang buong paligid. Mamayang gabi ay gaganapin ang engagement party ni Kevin sa isa sa mga hotel na pag-aari din ng angkan namin. Umaasa ako na sa mismong araw ng kasal niya ay susulpot ang kapatid niya. At yun ang kailangan kong bantayan. Nahirapan na ako sa paghahanap, dahil mahigpit ang ginawang pagtatago sa kanya ni Kevin. Hindi ko akalain noon na magkapatid pala sila. Napag-isipan ko patuloy sila ng hindi maganda. Kaya naman pala gano'n na lamang ang galit niya sa akin noon. Well, any older brother would do the same thing he did. Ako naman talaga ang mali, at ilang beses ko na yung inihingi ng tawad sa kanya. Pero naging matigas talaga siya sa akin. Kagulat-gulat din naman kasi ang mga natuklasan namin ni Max. Buong angkan namin ay nagulat, na hindi pala siya ang tunay na anak nila Tito Gabriel at Tita Andrea. Their real son is Jacob, who applied as Tita Andrea's bodyguard. Ngayon ay may sarili na rin itong pamilya, at nakakasama na rin ang tunay na mga magulang. Maayos na ang mga buhay nila, habang ako naman ay miserable pa rin hanggang ngayon. Karma ko na yata ito. Parusa ko ito sa mga nagawa ko kay Sage. But how much longer will they keep punishing me like this? Siguradong tatanda akong binata kapag hindi siya bumalik. Hindi ko na kaya pang magmahal ng ibang babae. Tumalikod na rin ako at binuikan ang kotse ko. As I Saturday in the driver's seat, my phone suddenly rang. I quickly pulled it out of my pocket to check who was calling. Lucas. Kaagad ko rin itong sinagot. Lucas. Binuhay ko na rin ang makina ng kotse ko at sinimulang paandarin. Boss, pupunta po ba kayo sa engagement party ni Sir Kevin? I don't have a plan. Kailangan niyo pong pumunta. Napahinto naman ako sa sinabi niya. Inuutusan mo ba ako? Kailangan niyo pong pumunta boss. Ito yung gabing hinding-hindi mo dapat palampasin. What the hell are you saying? Nangunot na ang noo ko. Dumating na po sila, at naririto na po sila sa hotel ngayon. Bigla na lamang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Tila may hinuha na ako pero, tuldok-tuldok. Oh damn! Who? Ang matagal na nating hinahanap, boss. Tuldok-tuldok. Kasama ang isang batang babae, shit. Naitapon kong bigla ang phone ko, at mabilis kong pinaharurot ang kotse ko patungo sa venue. Sa pagmamadali ko ay kamuntik pa akong makasagasa ng ibang sasakyan. Kaagad kong kinabig ang kotse ko patungo sa kanang bahagi at nilampasan ang mga ito. Ngunit mayroon na namang hamarang sa harapan ko. Damn it! Bakit naman napakababagal ng takbo nila? Tumabi kayong lahat. Napuno ng mga busina ng kotse ko ang buong kalsada. Kailangan kong makarating kaagad sa hotel na yun bago sila makaalis. Damn Sage! I'm on my way, baby.